So yung joy natin, yung strength natin sa Panginoon. No, sabi nga ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Sino nagbibigay sa atin lakas? Ang Diyos. Yung hininga mo, yung buhay mo, yung lakas mo kaya nakakapagtrabaho ka, nakakapag-aral ka, galing sa Diyos lahat yan. Kaya ka nakakapagtrabaho na maayos, galing sa Lord. Kaya yung faith mo, lakihan mo. Kasi nabubuhay tayo sa faith eh. Hindi lang basta ikaw na nabuhay ka sa mundo, nakilala mo yung Diyos, tapos na. Hindi po yun ganon. Ipinapakita ng Lord na yung gagawin niya sa buhay ng mga kabataan na to, sa mga naririto. Humanda ka. May gagawin na bago ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay natin. Bakit po? Kasi naglilingkod ka sa makapangyarihang Diyos na binabanggit ko kanina sa Panginoon ng mga hukbo. Sinasamba sa langit yan, pinaglilingkuran yan, bumaba sa langit para paglingkuran tayo. Para mamatay para sa atin. No? 13 days na lang, Christmas na. Pero yung kahalagaan ng Christmas, yung sa nakakalimutan natin, na nanganak ang Lord dito, na kahit nakataas-taasin siya, para tubusin tayo. Nagkatawan tao ang Diyos, ang Panginoong Hesus, para abutin tayong mga tao. Para ma-experience niya. Kung gaano nahirapan ng Diyos dito. Kung nabuhay siya rito. Hindi naman siya naging king na natural, di ba? Natulad nila Solomon, nila Haring David. Kaya siya naging hari at pinakamataas na hari sa lahat. Kasi ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Bagamat Diyos siya, nagpakatao para abutin tayo, para bayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. Sabi nga kay Mary, the angel Gabriel, mapalad ka. Pinaburan ka ng Diyos. Kasi yung nasa sinapupunan mo ay kataas-taasan. Hello? Yun po yung pinaglilingkuran natin. Kaya napakabuti ng Lord sa araw-araw ng buhay natin, na-experience natin siya, nararanasan natin siya, kung gaano tayo ka-importante sa Kanya. Sige bro, tuloy lang natin. Ito po. Ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos sa buhay natin, yung faith, yung pala yun. Sa buhay natin na kahit na hindi natin siya nakikita, pero kapag once na nagbigay ka ng time sa Kanya, ng effort, pwede mo siyang maranasan ng masigit pa sa ninaranasan natin. Yun po yung Diyos natin. Kung paano yung ginagawa nila Moses, umakit sila sa bundok, kinakausap nila yung Diyos. Pwede rin pala natin gawin yun. No? Tulad yung nangyari sa amin nung kagabi, no, nang habang nag-worship kami, talagang grabe yung fire. Yung Espiritu ng Diyos nararanasan namin sa lugar ng Tanay Rizal, no? Kasi parang ang lapit mo sa Diyos eh. No, yung bundok, yung creation, pagka nakita mo lang, talagang sasambahin mo siya eh. Sa sobrang ganda ng creation niya. Basta tayo minsan parang nagkukulang pa rin sa Diyos. Wala pa rin tayong time, parang kinatatamaran natin na magbigay ng oras sa Kanya. Kaya new season of faith,
Kasi ang gusto ng Diyos, yung faith natin, paangat ng paangat. Ito ipapakita ng Lord na dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, yung mga nagagawa mo dito sa mundo, kakaiba na pala. Kapag once na nagbibigay ka ng time at effort sa Kanya. Sige bro. Nakita ko ito last December 1, 2024, no? Nung nangangaral nga si Sir Leo. Habang nag-share si Sir Leo at nangangaral, no? Pumasok sa akin itong Isaiah 61 verse 2 yung sinishare niya. Proclaim the year of the Lord's favor. Kapatid, i-proclaim mo sa buhay mo yung pabor ng Lord. Mararanasan mo. Hindi lang ngayon taon na to, kundi sa darating pantaon. The best ang nihanda ng Lord. Tapos, habang binabanggit ni Sir Leo to, may ipinakita sa akin isang napakalaking church. Napabilog yung itsura niya. At nasa gitna yung mga instrumento at pulpito. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nito? Sige bro, pakita ko lang. No? Parang, sabi ko, hindi siya yung eksaktong ganyan, pero sabi ko, grabe yung pinapakita ng Lord. No? Parang thousands of souls habang nagsasalita si Sir Leo. Sabi ko, saan kaya itong church na to? Tinataklan ko pa nga ang Lord. Sabi ko, sa amin kaya to, Lord? Lord, mangyari. Alam mo, Lord, na hindi mo ipapakita sa amin tong mga blueprint na to, kundi mo plano sa amin to. Kasi ang Diyos the best magbigay. Paano ibibigay itong malaking church na to? Kung tayo kulang sa Kanya, nagkukulang. So kailangan namin ng suporta po ninyo sa online po, maging sa mga online na nakikinig. No? Kailangan po natin ng more on prayer and fasting pa. More on magbigay pa ng time sa Kanya para ibigay ito. Sinasabi kung nga kay Pastor Tony, yung mega church. No? Paano nga naman ibibigay ng Lord sa atin kung konti lang tayo? Kung konti lang yung nagbibigay ng effort sa Lord. Kung konti lang yung nagsiseryoso. Kung ganyang kalaki yung ibibigay sa atin, Lord, para tayong uuga dyan. Diba? Parang ilan-ilan lang tayo. So dapat lagi nating ipinalangin yan, isama natin sa prayer kung ano yung magandang plano ng Lord. Kasi may share si Sir Leo nun eh. Ang sabi niya, bibigyan niya tayo ng malaking church. Hindi lang dito, sa Hermosa na binabaha. Kapag yung instrumento natin, kapag bumaha, aangat natin sa taas. Gusto ng Lord, kapag once na yung faith mo, pinanghawakan mo, kayang ibigay ng Diyos sa atin yan. Tulad ho ng buhay ni Joshua at Caleb, no? Di ho sila nanatili na sa mga nakikita lang nila, sa mga kalaban nilang malalaki, kundi pinanghahawakan nila kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila. Tinatayuan nila, pinanghahawakan nila, yung faith nila, nilalakayan nila, na sa amin yung lugar na yon, na lupang pangako. Conquerin na natin yan, no? Sabi ni Caleb. Kapatid, ganun yung gusto ng Lord sa atin. Yung faith na walang pag-aalinlangan. Yung faith na talagang lusob kung lusob. Grabe ang Panginoon kung mangusap. Sige, bro. Example of a Christian who received the favor of the Lord. Ito yung mga example na naka-receive ng pabor ng Lord. No, si David, bago naging king, 12 years muna ang hinintay niya. Si Abraham, bago siya pinagkalooban ng kaisa-isang anak, 25 years ang hinintay niya. Si Joseph, naghintay ng 13 years
bago ibigay sa kanya yung plano ng Lord sa buhay niya. Si Noah, napakatagal nito, 120 years bago mapulpil yung sinasabi sa kanya ng Lord. Kapatid, kahit gaano man katagal yan, kapag once na nagbibigay ka ng time sa Lord, hindi ka pa pwedeng hindi mo pwedeng malaman na ganun-ganun na lang. Kundi kapag ang Lord ang nagbibigay sa atin ng instruction, the best yan. Sige, bro. Ano? Kung may hinihintay ka ngayon, magtiwala ka lang sa timing ng Panginoon. Ito yung pinakamainam. No? Kung may hinihintay ka, may hihiling ka sa Lord, trust lang sa Panginoon. Kasi yung ibibigay ng Lord mas mainam kaysa sa iniisip mo. Grabe yung gagawin ng Lord sa church natin, mga kapatid. Gusto lang ng Lord na yung tanaw natin, hindi lang dito sa Hermosa Abukay, yung ibinibigay niya. Gusto ng Lord na may mga gagamiting tao para magkaroon tayo ng sariling building. Para ipakita ng Lord kung yung nangyari kay Joshua at Caleb, nangyari na nakapasok sila sa Promised Land. Ganon din po sa atin. Kung sino yung Diyos nila na pinaglilingkuran, Diyos din natin ngayon. Yun yung pinapakita, hindi na-drive dito sa mensahe na ito. Kapatid, go. Gawin natin yung makakaya natin na maglingkod sa Lord. Nakakatawa nga yung mga dads nung kasama namin, maski sila Brother Eddie, sila Brother Jim, talagang they stand up sa kanilang faith. Bagamat kahit senior sila, gusto nila magtagumpay sila sa buhay nila. Na gusto nila panghawakan nila yung pagtatagumpay dahil kasama nila yung Diyos. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Nag-iiba yung tanaw nila No, kapag once talaga na may fellowship, may prayer, may sharing, may iba yung tanaw mo kapag ang Diyos pinag-uusapan Yung tanaw mo dito sa lupa lang para mag-iiba. Nagkakaroon ng pag-iisip na panlangit na hindi kayang bayaran ng pera lang. Grabe. Grabe yung pagkilos ng Lord. Sige, bro. Ito, Haggai chapter 2, verse 6. Sabi rito, sapagkat ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan na lamang sa sandaling panahon ay aking uugain ng langit at ang lupa, maging ang dagat at yung lupa. Sige, bro. At aking uugain ang lahat ng bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa. Ay aking pupunuin ang bahay na ito ng kalawalhatian. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sige? Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Teka lang, bro. Kapatid, etong mensahe ni Prophet Haggai, ganun din yung mensahe ng Lord sa atin. There's nothing too hard for me. Sinasabi kay Pastor Tony. May mahirap ba sa akin? In verse 8 sabi niya, ang pilak ay akin, ang ginto ay akin. Ibig sabihin, pinapakita na once na kapag nanampalataya ka sa Diyos ng buong buo, kayang ibigay ng Diyos yung ninanais mo.
Sige bro. At ang huling kalawalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kapatid, yung pinakita ko kaninang church, no, isama natin sa prayer. Alam natin ng Diyos ang mabibigay sa atin ang sinasabi ni Pastor Felix sa 3,000 souls. Paano magkakasya sa church natin yun? Kung ito yung church natin. No, kaya, tama si Sir Leo, no? Kung ito na yung harvest season, panghawakan natin. Sa buhay natin, no? Magbigay tayo ng time sa kanya ng effort. Magmamanifest na lang yan. Kung ginagawa natin through the Spirit, yung prayer, yung fasting, yung pagbibigay ng time sa kanya, why na i-grant ng Lord yung prayer natin? Kasi nakikita tayo ng Lord. Grabe tong mga anak ko na to. Nagbibigay ng time, ng effort para sa akin. Why not ibigay ko na sa kanila? Yung minimitit ninanasa nila. Walang imposible sa Lord. Amen? Sabi nga niya, sa akin ang pilak, sa akin ang ginto. Na panghihilingin natin. Saan ba nanggagaling yan? Yung mga minimina ng mga minero. Sa bundok. Sino ba nag-create yan? Ang Diyos. Kapatid, lahat ng pangailangan natin sa buhay natin, nanggaling sa Diyos. Kaya grabe yung gagawin ng Lord sa church natin. Magbigay lang tayo ng time, makikita natin yung kilos ng Lord. Hindi lang sa church natin, maging sa sarili mo. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Sige, bro. Ito, ang darin to. Everyone in the body of Christ is a highly favored because of God. No? Ba't ka pinaboran ng Lord? Simple lang. Tinanggap mo yung anak eh. Ito yung example ko dyan, no? Si Joseph the Dreamer, sabi rito, chapter 39, verse 4 and 5. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin. At pinaglingkuran niya siya at ang kanyang pinamahala ang lahat ng yaman ni Potiphar. At nangyari nang mula siyang pinamahalaan sa kanyang bahay ni Potiphar at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng Ehiptong iyon. Dahil kay Jose at ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang tinatangkilik. O dahil sa pagsunod ni Joseph the Dreamer, maski yung Ehipto na mamanga pinagpapala, dahil sa pagsunod ng lingkod ng Lord na to si Joseph the Dreamer, na ipinapakita rito, kapag once na sumunod ka sa Lord, may blessing. May pagpapala. May paborang Diyos sa'yo. Nakala mo, ganun-ganun lang. Pero kapag dahil sa pagsunod mo, pwedeng mangyari sa ito. Pinaboran si Joseph ng Lord. Lahat ng pinagkakatiwala sa kanya, bine-bless. Yung blessing ng Lord sa kanya, tuloy-tuloy maging sa pamilya niya. Maging sa ang kanya si Jacob at kanyang mga kapatid. Grabe, kapatid. May blessing ba sa pagsunod? Example natin, si Jose. Si Joseph the Dreamer, na-experience niya yung highly favored ng Lord dahil sa pagsunod niya. Ang sarap, kapatid. Sumusunod ka na, bine-bless ka pa. Ganun ang Diyos natin.
Pag once na sumunod ka, kaya ka niyang pagpalain from nothing to something. From pangit na buhay sa napakagandang buhay. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sige bro. Ito, napakaganda nito. Joshua and Caleb faith. No, yung pananampalataya ni Joshua at ni Caleb. Sinulat ko yan. No, itong tagpo na to, itong kwento na to, itong dalawa na tong si Caleb at si Joshua. May mga kasama silang 8. Ito yung pinasugo ni Moses para tiktikan yung lupang pangako na ibibigay sa kanila. Pero may 8 na nagbigay ng bad report kay Moses. Ang sabi ron is, pagkapunta nila ron sa promised land, although malalaki, yung blessing sa kanila, yung gatas, yung pulot, yung ubas na 2 tao halos yung kailangan bumuhat para mabuhat nila. Ganun ka-bless yung lugar na yon. Pero itong 8 na to, kung nakita na malalaki yung anak ni Anak, malahigante, yung mga nakatira dun sa promised land, natakot sila. Parang yung pananampalataya na nila sa Lord, parang gusto nilang umurong at bumalik na lang sa Ehipto, kung saan pinahihirapan itong mga Israel dahil sa takot nila dun. Pero itong 2 na to, grabe yung faith. Nung habang binabasa ko to, sabi nga ni Caleb, at pinatahimik Caleb ang bayan ng sa harapan ni Moses. At sinabi niya, akatin na natin ng minsan ang binigay na sa atin, sapagkat kaya natin silang lupugin. No? Iba yung faith ni Caleb eh. Dahil sa Numbers 14 verse 8, kung kalugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lugar na binubukalan ng gatas at pulot. Kapatid, pinatanaw na sa kanila yung promised land. Kaso karamihan sa kanila na-discourage. May mga malalaki talaga na pinakita. Yung mga tao ron. Minsan ganun tayo no? Kapag once na yung faith natin is, mangyayari ba to Lord? Sa buhay namin? Kaya mo bang ibigay sa amin yung promise land na yan? Kung may malalaking hadlang sa buhay natin? Sige bro. Si Joshua at si Caleb, ito yung mga katangian nila. Sumunod sila sa sinasabi ng Diyos sa kanila at nananampalataya sila sa magagawa ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa mga nakikita lang nila. No? Bagamat malalaki nakikita nila ng mga anak ni Anak, hindi sila tumingin dun eh. Ang sabi ni Caleb, puntahan na natin yan. Conquerin na natin yan. Bakit? Kung paano yung mga Israelita nilabas sa Ehipto, na grabe yung pagkilos sa kanila ng Lord, halos bumuka yung dagat. Halos yung mga pillars of cloud talagang protection sila. Yung mga humahabol sila ng mga chariot talagang nangamatay. Kaso yung faith nila kulang. Yung mga taga-Israelites. No? Hindi nila nakamtam yung pangako ng Lord dahil sa pag-aalinlangan nila. Ang gusto natin sa buhay natin ay maging tulad nitong 2 na to, na si Joshua at Caleb, na nampalataya sila sa Diyos sa sinasabi sa kanila. Pinanghawakan nila. Kung gusto nila conquerin na, dahil ibinigay na sa kanila ng Diyos yung lupang pangako na yun. So dapat ganun din yung katangian natin.
Huwag kang bumase sa mga tumingin sa mga sitwasyon, sa worldly things. Tumingin ka kung ano yung sinasabi ng Diyos, ng Bible sa'yo, kung ano yung magandang plano niya sa buhay mo. Sige po, tuloy ko lang. God's timing is perfect. No? Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Kapag ang Diyos, ang timing ng Lord ang nangyari sa buhay mo, perfect yan, kapatid. Walang sino mang diablo o tao yung kayang pumigil ng blessing na nakalaan para sa iyo. Tulad ng binabanggit ko nung nakaraan. No? The curse is reverse. Hindi kayang baliktarin ng sumpa yung pinagpala ng Lord. Yung pinaburan ng Lord. Yung gustong ibigay na ng Lord yung blessing para sa Kanya. No, karugtong lang to ng mensahe ko noong nakaraan. Na talagang grabe yung pagkilos ng Lord. Na kapag na pinanghawakan mo yung salita niya tulad ni Joshua at Caleb, nakapasok sila sa promised land. Kasi hindi sila nag-alinlangan. Hindi sila nakinig doon sa 8 kasama nila na negatibo yung pag-iisip. Kundi nakinig sila sa tinig ng Diyos na pinanghawakan nila at nanampalataya sila na makakapasok sila sa promised land. Nakapasok ba sila, mga kapatid? Nakapasok. Lahat ng lumaban sa kanila dahil sa pananampalataya nila sa Lord, tinatalo nila. Kinoconquer na lang yung bawat bansa. Bakit? Itong dalawa na to, grabe yung faith. Nakilala nila, kilala nila yung Diyos na ibibigay sa kanila yung lupang pangako. So, ganun din sa atin, mga kapatid. Kung sa tingin mo, imposible na ibigay ng Lord yung ipinapangako niya sa iyo. Kapatid, have faith. Panghawakan mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Tumpak yan. Sige bro, last. Favorite ni Pastor Benji at ni Pastor Belinda. Ni Belisa pala. No, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord of hosts. Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Grabe yung plano sa iyo. Hanggang sa dulo, the best ang plano sa atin ng Panginoon. Huwag ka mag-alinlangan. Ano naman ipigil ng kaaway sa buhay mo, wala na magagawa yan. Pinagpala ka na. Pinaburan ka na. Pinagaling ka na. Binigyan ka ng pag-asa dahil kay Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. Yan yung pumaparada sa tagumpay ng buhay mo. Dahil ibinigay sa iyo yung nagtagumpay na Diyos na hari ng mga hari.